Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So what's up sa atin lahat mga boss. Ito nga po pala yung isang project natin noon about dito sa crayfish. So ayan nga, meron crayfish dito na dalawa. So titignan lang natin kung kumusta na, kasi dati maliliit lang to. Tignan lang natin kung gaano na sila kalaki ngayon. Ayan, ito yung PVC pipe. Yun, kung makikita nyo, laki na oh. Ayan, nagbago na yung kulay. Dati kasi hindi ganyan yung kulay niyan, pero dati kasi yun, pumasok na rin. Dati kasi hindi natin nakita yung talagang actual noon, kasi nga nagpapahinga sila. Sa kapangalawa nagbabalat sila, nagpapalit ng kanilang balat. Ito pa yung isa. Asan yung isa? Wala ata yung isa. Yung isa lang ata yung nandito. Dalawa ba? Pati nga isa lang. Kaya asan yung isa? So ayan, hanapin na lang natin mamaya yung isa. Isa na lang natira kasi dalawa yan eh. Tapos ayan, meron ng isda, nilagyan din ng isda. Ayan. So meron rod swordtail dyan. Ayan, may rod swordtail. Ayan, nanganak nga rin yung mga red swordtail oh. Ayan, mga anak na rin oh. Ayan, ganda. Tapos papasilip natin yung ref tab natin na paglalagyan. Ay hindi, pinaglalagyan ng mga pagkain ng mga crayfish pag dumami. So ito mga boss, ito yung ref tab natin na pinaglagyan natin ng mga duckweed. Merong duckweed dito, tapos merong frog leaf. Yan, makikita nyo. Pag dumami yung project natin na crayfish, kahit dito pwede na tayong maglagay din dito. At hindi lang yon, ito madami na rin silang pagkain. Tapos ang kinaganda nito, maganda sana to kung kung may filter talaga dito para itong box nito, ito na yung pinaka filtration box nya. Hihigupin lahat dito, tapos mapupunta dito kasi magiging ganito na itsura nya. So kahit wala na yung aerator dito, ang magiging oxygen nya na ito na sana magiging oxygen nya. Mas maganda kasi yung mga dumi nagiging vitamins ng mga halaman na putos plant, then malinaw pa rin yung buhos nya. So kung makikita nyo yung mga nilagay natin dito na mga isda noon, ayan, may mga na rin anak. Ang bilis nilang magparami dito. Ito yung RDSS na nilagay natin. Tapos ito yung red swordtail natin na marami na ring mga fry. So ang gagawin ko dito, meron ako ditong sanga ng saging. Gagawin natin divider nito. Tapos lalagyan natin nito jungle balisneria. Tapos lalagyan din natin nito yung abolya. After 3 days na naman nito, kahit nga isang araw pa nga lang nito, makikita na natin yung pagiging difference nito mula noong inilagay natin, mula ngayon na ganito yung itsura nya. For sure kinumagaan nito, malago na agad to. Tapos after 3 days, makikita nyo na to, ang lusog na nito. Ganito din sa ambulya natin, siguro jungle balisneria natin. Siguro tong jungle balisneria natin, siguro abutin pa to ng mga 1 month para makita talaga natin na may mga tumutubo na dyan at maganda na rin yung sibol nya. Ayan ang ganda sana kung ito yung magiging filter ng natin ref tab natin. Ayan. So maya ilalagay ko lang to at ipapasilip ko after ko na mailagay na to itong mga ginawa natin or itong mga planting submersible plants natin. So ito nga pala yung isa nating crayfish yan nagtago sa bato. Ayaw pumunta naman kasi dito sa PVC pipe. Hanap ako ng hanap, kala ko nawala na, nakatakas na.
Ay, taguan pala siya dun sa bato. Ah, yan. Ulit. So, ayan lang natin na nakatago dyan. Kala ko nawawala na. So, ayan, balikan na lang natin ulit yung ano natin, yung sa may reef tab natin. So, ito na nga, mga boss. Kung makikita nyo, ito na yung ano, submersible plants natin. Ganito na itsura niya. Ito na rin yung divider na ginawa rin natin. Ganito lang itsura niya. Ang purpose kasi ng divider kasi nito is para hindi naman niya kasi matabunan yung mga duckweed natin dito sa mga halaman natin na nilagay. Kasi pag once kasi na natatabunan kasi ng duckweed itong mga submersible plants natin kasi dito, may hirap din yung paglago nila, tapos hindi ganun katingkad yung kulay kasi nga yung sikat ng liwanag or yung sikat ng araw hindi malalagyan ng vitamins yung mga plants na nandito, kasi kailangan pa rin naman niya kasi ng vitamins galing sa sikat ng araw or sikat ng liwanag. Ayan, kung makikita nyo yung itsura nyan, yan. Pag after 3 days nito or kahit sabihin natin 1 week, makikita nyo na yung malaking kaibahan ngayon na nakalagay natin kumpara sa after 1 week. Malaki ang mga boss, malaki ang naitutulong nitong mga halaman na to, kasi kahit sabihin nyo nang pag malago na kasi tomato, kahit na hindi natin sila mapakain, mabubuhay at mabubuhay yung mga yan, kasi maraming mga pagkain, mga nutrients na makukuha nila dito sa mga dahon-dahon dito. Kahit yung mga algae na lang, mabubuhay yung mga yan. Tulad dito, kung makikita nyo yung halamang ugat pa lang nito, yan, kung makikita nyo yung ugat nyan, yan, may mga nutrients dyan na nakakain yung mga isda. Yun nga lang, hindi mabilis yung ganong paglaki kumpara kapag hinuhulugan natin ng mga pagkain. So ayan, hanggang dito na lang muli yung update natin dito sa ating pre-fish at dito sa ating reef tab na project natin dito. So ayan mga boss, ako'y muling nagsasabi sa inyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Happy fish out, alright, paalam, bye bye.